Isang mapagpalang pagbabalik sa ating bagong aralin, ika-4 na kabanata ng El Filibusterismo, si Cabezang Tales. Marahil natatandaan pa ng mga nakababasa ng Noli Me Tangere, ang isang matandang mangangahoy na ang pangalan ay Selo. Siya ang nag-aruga kay Basilio. Si Tandang Selo ay buhay pa. Ang kanyang buhok ay maputi na, ngunit malusog pa rin ang kanyang pangangatawan. Hindi na siya nangangahoy o nangangaso, sapagkat maluwag na ang kanyang pamumuhay. Gumagawa na lamang siya ng mga walis bilang libangan. Ang kanyang anak na si Telesforo na pinalayawan ng Tales ay naging kasama noong araw ng isang mayaman. Nang magkaroon ng 2 kalabaw at daan-daang piso, si Tales ay nagsarili. Katulong ang kanyang ama, asawa at 3 anak, nagkaingin sila sa dulo ng bayan dahil inakala nilang wala nang nagmamay-ari sa mga lupaing iyon. Sa panahon ng pagkakaingin, ang buong pamilya ay nagkasakit ng malaria at ang asawa pati panganay na anak na si Lucia na nooy nagdadalaga na ay namatay. Nang magsimula ang pag-aani ng kanilang unang pananim, isang korporasyon ng mga pari na nagmamay-ari ng lupa sa kalapit na bayan ang umangkin ng kanilang lupang hinawan. Upang patunayan ang pagmamay-ari, nilagyan ng tanda ang lupang iyon na sakop nila. Pinabayaan si Tales sa pagbubungkal ng lupa at pinagbayad na lamang siya ng 30 piso bilang buwis. Tahimik na tao si Tales at walang lakas na sulungatin ang kapangyarihan ng mga prayle. Kaya isinaloob na lamang na ang palayok ay maaaring yari sa luwad, ngunit hindi maaaring ibangga sa kawali. Magpaumahin ka na, ang payo ni Tandang Selo. Ipagpalagay mo nang ang 30 piso na iyon ay natalo sa sugal o kaya'y nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Lalong gumanda ang ani at marami siyang pinagbilhan. Pinalak niyang magpatayo ng bahay na kahoy sa baryo na Sagpang, bayan ng Tiani at malapit sa San Diego. Nang sumunod na taon ay lalong naging masagana ang ani at dahil dito ay ginawang 50 piso ang dating 30 pisong buwis at binayaran ito ni Tales sa mga prayle nang walang anumang pagtutol sapagkat umaasa siyang maipagbibili ang kanyang asukal sa mataas na halaga. Pasensya ka na, ipalagay mong lumaki ang buhaya, ani Tandang Selo. Noong taong iyon ay nagkatotoo ang kanyang pangarap na makapagpatayo ng isang bahay na tabla sa nayon ng Sagpang. Inisip ng ama at ng ingkong na napag-aralin ang 2 magkapatid, lalong-lalo na ang batang babaeng si Juliana o Julie, na babaeng kaakit-akit at maganda. Si Basilio, isang kaibigan ng kanilang pamilya, ay nag-aaral sa Maynila. Waring ang pangarap na ito hindi magkakatotoo dahil sa pag-unlad ng kanyang pamilya ay pinagkaisa ng kanyang mga kanayon na siya'y gawing kabeza de barangay. Siya kasi ang pinakamasipag sa kanilang nayon. Ang anak niyang may 14 na taong gulang, si Tano, ang kanyang kasama sa bahay. Dahil kabeza na, kinailangan niyang magpagawa ng Amerikana, magkaroon ng piltrong sombrero at umanda na sa gastusin. At upang maiwasan ang makipag-away sa pari ay binabayaran mula sa sariling bulsa ang mga nakatalang pangalan. Na ang iba ay namatay na, ang iba naman ay lumipat na ng tirahan. Marami siyang naaksayang panahon sa paniningilang buwis at pagpupunta-punta sa ulong bayan ng lalawigan. Magpasensya ka, ipagpalagay mong ang mga kamag-anak ng mga buhaya ay sumama sa kanya, ani Tandang Selo. Magsasaya ka na ng mahaba at mag-aaral sa Maynila katulad ng mga dalaga sa bayan sa isang taon, ang wika ni Cabeza Tales sa kanyang anak na dalaga. Kailanman, babanggitin nito ang pag-unlad ni Basilio. Ang susunod na taon ay hindi na dumating at sa halip ay naragdagan pa ang buwis. Nayamot na si Cabezang Tales, tumutol na siya. Sinabi sa kanya ng prayleng tagapangasiwa na kung hindi siya makababayad,
ng gayong buwis ay ibang tao na ang ililinang ng lupang iyon. Maraming naghahangad na mapunta sa kanila ang lupang iyon ni Kabesang Tales. Akala niya ay nabibiro lamang ang pari, subalit nang utusan nito ang isang niyang katulong na tumira sa lupa niya ay parang umuugong ang kanyang tainga. Isang mapulang ulap ang tumakip sa kanyang mata at namalas ang kanyang asawa at anak na babae na namumutla, payat, naghihingalo at nilalagnat ng matindi. Namalas din niya ang masinsing gubat na naging bukirin ang kanyang sarili na nag-aararo sa init ng araw. Samantalang ang uldog kasama ang taong nagmamay-ari ng lupa ay namamasyal sa karwahe, katulad ng isang Panginoon na sinusundan-sundan ng isang alila. Nagmatigas na si Kabesang Tales sa kanyang karapatan sa kabila ng babala ng pari. Hindi siya nagbayad kahit kalahati at sinabi niyang ibibigay niya ang kanyang lupa sa unang taong dumilig sa alawok nito ng dugong umaagos sa kanyang mga ugat. Si Tandang Selo ay hindi na bumanggit ng buwaya at pinagpalubag ang kalooban niya sa pamamagitan ng pagbanggit ng tungkol sa palayok. At ipinaalaala na ang taong nanalo sa usapin ay mahuhubaran ng damit sa katawan. Lahat tayo, Ama, ay babalik sa alabok at ipinanganak na walang baro, ang sagot ni Kabesang Tales. Hiningan niya ang mga pari ng katunayan at kasulatan sapagkat walang maipakitang anuman na sila nga ang nagmamay-ari ng lupa. Humantong sa hukuman ng usapin. Waring sa usapin nakataya ang kanyang hinaharap at ng kanyang mga anak. Siya ay nagpatuloy sa paggasta ng kanyang naipon sa mga abogado, sa notaryo, at sa kung sino-sino pang mga katungkulan at kawani na nagsasamantala sa kanyang kamangmangan. Nagpalipat-lipat siya sa mga bayan at punong lalawigan. Hindi na rin siya kumakain at ilang gabi nang hindi siya nakatutulog. Ang paksa ng kanyang pakikipag-usap ay pawang sa mga kasulatan, paghahabol at iba pang tungkol sa usapin. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan sa Pilipinas ang isang Indyong mangmang at walang kaibigan na nakipaglaban sa isang malaking korporasyon ng mga pari. Sa mga araw na hindi siya naglalakbay ay dumadalaw siya sa kanyang lupain. Taglay niya ang isang baril sapagkat nagkalat doon ang mga tulisan. Kailangan niyang ipagsanggalang ang sarili upang hindi mapasakamay ng mga ito at matalo sa usapin. Binabaril niya ang mga ibon, bungang kahoy at paru-paro ng walang kalihis-lihis. Kaya't ang uldog na tagapangasiwa ng korporasyon ay hindi makapunta sa sagpang kung walang mga kasamang Gwardiya Sibil. At ang bataan ng pari na sa malayo ay natatanaw si Kabesang Tales na naglilibot sa kanyang bukirin, ay takot na takot at ayaw angkinin ang lupain ni Tales. Ngunit ang mga pamayapa sa bayan at maging nang nasa kabisera ay hindi pumanig sa kanya, sa pangambang maalis sa katungkulan. Ang totoo ay hindi naman talagang masasama ang mga hukom. Sila'y mabubuting tao, malilinis ang budhi, mabubuting mga mamamayan. Kapuri-puring mga magulang at anak na nakababatid ng kalagayan ni Tales. Batid ng marami sa kanila ang pinagbabatayan ng mga pag-aari. Batid nilang ang mga pari ay hindi maaaring magkaroon ng mga lupain. Kung sa araw-araw ay naglilingos ako sa isang pulubi upang huwag akong mainis. Sino ang makapipilit sa akin na ako'y magpatuloy sa paglilimos kung nagpapakalabis naman? Ani Kabisang Tales. Ang gobernador ay lumapit kay Tales upang siya'y pagsabihan ngunit hindi siya natakot. Walang nangyari sa gobernador na naglakbay pa at nagsadya sa kanya upang siya'y takutin. Ang lahat ay sinasagot niya, magagawa ninyo ang ibig ninyong gawin, Ginoong Gobernador. Ako'y isang mangmang at walang maipangangahas na lakas ngunit pinaghirapan ko ang bukiring ito. Ang asawa ko at anak ay namatay sa pagtulong sa akin kahit hindi ko ito maaaring ipagkaloob sa sino mang hindi makagagawa na higit na sa ginawa ko. Diligin muna ninyo ito ng dugo at ilibing dito ang kanyang asawa at anak. Nagmatigas si Tales. Pinagtawanan siya ng marami at pinagsabihan hindi maipananalo ang usapin dahil sa katwiran. Hindi siya nasiraan ng loob.
Nilagyan niya ng mga bala ang kanyang baril at niligid ng mahinahon ang kanyang lupain. Ang kanyang anak na si Tano, binatang kasintaas ng ama, ay napiling magsundalo. Pinabayaan niya itong lumakat at hindi na binihayad ang kapalit. Magbabayad ako sa mga abogado, ang sabi niya sa anak na babaeng umiiyak. Kung manalo ako sa usapin ay mapababalik ko siya. Ngunit kung ako'y matalo ay hindi ko na kailangan ang anak. Lumakad ang anak at ang tanging balitang natanggap ay ginupitan na ito ng buhok at natutulog sa ilalim ng isang kareta. Makaraan ang 6 na buwan ay may nagsabing nakita raw si Tano na isinakay sa bapor na patungong Carolinas. May nagsabi namang tila nakita siya nakasuot ng Guardia Civil. Guardia Civil na si Tano, sus Mariosep, si Tano na napakabuti at napakabait ang wika ng ilan. May ilang araw na hindi binati ng ingkong si Tales. Si Julio ay nagkasakit, hindi tumulo ni isang patak na luha ni Kabesang Tales. 2 araw na hindi siya umalis ng bahay, nang 3 araw muli siyang lumabas, napasan ang kanyang baril. Natakot ang mga prayle nang mabalita ang pinagbantaan sila ni Kabesang Tales. Dahil dito ay nanaong ang isang utos ng Kapitan General na nagbabawal sa paggamit ng baril, kaya't ipinasamsam na lahat. Ibinigay ni Kabesang Tales ang kanyang baril, ngunit nagpatuloy siya sa pagbabantay na dala-dala'y isang gulok. Ano ang magagawa mo sa gulok na iyan? May baril ang mga tulisan, sabi ni Tandang Selo. Kailangan kong bantayan ang aking mga pananim, sapagkat ang bawat tubo roon ay isang buto ng aking asawa. Inalisan siya ng gulok dahil daw sa ito'y napakahaba. Ang ginawa naman niya ay kinuha ang matandang palakol na kanyang ama at pasan-pasang nagpatuloy sa nakapangilabot sa paglalakad. Sa tuwing aalis siya ng bahay ay natatakot si Julie at si Tandang Selo. Titindig si Julie sa pananay, gagawa ng mga panata sa mga santo at magdarasal ng mga nobena. Hindi matumpak ng matanda ang paggawa ng walis, kaya't nais na niyang bumalik na lamang sa gubat at mga aso. Nangyari ang kanilang kinatatakutan, dinukot si Kabesang Tales ng mga tulisan. Ipinatutubos ito ng 500 piso ayon sa mga tulisan. Kung may naibabayad siya sa mga hukom at mga abogado ay dapat din siya magkaroon ng maibibigay sa mga sawimpalad at mga pinag-uusig. Ang balita ay nakaligalig sa lahat, lalo na ng batid na lulusubin ng mga kawal ang mga tulisan. Kapag nagkaroon ng labanan, bihag ang unang masasawi. Hindi makakakibo ang matanda at ang apo ay takot na takot at hindi makapagsalita. Halos baliw na ang dalawang mahina. Si Tandang Selo ay hindi mapalagay. Si Huli ay nagpapatulong sa kanyang imahen, paulit-ulit na binilang ang kanyang salapi, ngunit ang kanyang 200 piso ay hindi dumarami. Walang ano-ano, siya ay nagbihis at kinuha ang kanyang mga alahas. Nais ni Huli na ipaglibing lahat ang kanyang mga alahas maliban sa isang laket na may brilyante at esmeralda na bigay sa kanya ni Basilio. Ang laket na iyon ay may kasaysayan. Ibinigay iyon ng monghang anak ni Kapitan Tiago sa isang ketongin. Ipinagkaloob naman ito kay Basilio bilang handog sa pagkakagamot sa kanya. Dahil dyan, kaya hindi ito maipagbili ni Huli. Madaling naipagbili ni Huli sa pinakamayaman niyang kapitbahay ang mga suklay at hikaw, pati na ang kanyang rosaryo. At sa gayon ay naragdagan ng 50 piso. Kulang pa rin ang 250 piso. Maaring isanla ang lakit, ngunit napailing si Huli. Ipinayo ng isang kapitbahay na ipagbili ang bahay. Ito ay sinang-ayunin ni Tandang Selo dahil sa ibig niyang bumalik sa gubat upang makangahoy na muli gaya noong una. Datapwat ang wika ni Hermana Bali ay hindi iyon maaari sapagkat wala ang tunay na may bahay. Minsan ay pinagbilan ako ng isang tapis ng asawa ng hukom sa halagang piso. Walang ano-ano ay sinabi ng asawa na wala raw kabuluhan ang bilihan sapagkat hindi niya ito alam. Binawi ang tapis at hanggang ngayon ay hindi isinasauli ang piso, kaya naman hindi ko siya binabayaran kung siya'y nananalo sa pangyegi.
Sa gayong paraan ay nasingil ko rin siya ng 12 kwarta, kaya ako nagsusugal ay dahil diyan. Hindi ko mapapayagang hindi ako bayaran ng taong may utang sa akin. Alam mo ba, huli, kung ano ang maaari mong gawin, isanla mo ng ₱205 ang bahay. Sanlang babayaran kung manalo sa usapin. Ito na yata ang pinakamabuting gawin, kaya't binalak niyang isagawa iyon noon din. Sinamahan siya ni Hermana Bali sa mga mayayaman na tiyani, ngunit isa man ay hindi sang-ayon sa kasunduan. Nakatagpo din sila ng isang matandang may loob sa Diyos na naawa sa kanya at nagpahiram ng kwartang kailangan sa kasunduang maninilbihan si Huli sa kanya hanggang sa mabayaran ang utang. Si Huli ay wala namang maraming gawain kundi manahi, magdasal, samahan siyang magsimba at mag-orasyon paminsan-minsan patungkol sa kanya. Lumuluang tinanggap ni Huli ang kwarta at nangakong kinabukasan, araw ng Pasko ay isisimulan ang kanyang paninilbihan. Nang matalos ni Tandang Selo ang gayong kasunduan na naghoy itong parang bata, di yata't ang kanyang apo na ayaw man lamang nilang mainitan ng araw upang hindi masunog ang balat, may mga daliring hubog kandila at mapupulang sakong ang batang pinakamaganda sa kanilang pook at maging sa buong bayan. Hinaharana at kinakanta ng maraming binata ang bugtong niyang apo, ang tanging aliw ng malabo niyang mata. Ang napapangarap niyang nakasaya ng mahaba at nagsasalita ng Kastila, ang nakatayo ng matuwid at nagpapaspas ng pamaypay na may pinta, tulad ng isang mayaman, at ay papasok na alila, kagagalitan at mumurahin. Makakatulog kahit sa ang sulok at magigising ng kahit papaano. Umiyak ng umiyak ang matanda at binalag magbigti o magpakamatay sa gutom. Kung aalis ka, ang sabi ng matanda, babalik na ako sa gubat at hindi na muling tutuntong sa bayan. Nagpaliwanag si Huli at sinabing kailangan makabalik ang kanyang ama at kapag nanalo sila sa usapin ay matutubos siya sa pagkaalila. Naging malungkot ang gabi, hindi sila makakain. Ang matanda ay ayaw mahiga at magdamag na nakaupo sa sulok. Naisip na Huli ang kapalaran ng ama at maging ang sa kanya. Pinipigil niyang umiyak at baka marinig ng matanda. Bukas sa araw ng Pasko ay maninilbihan na siya. Ito din ang araw ng pagdating ni Basilio buhat sa Maynila. Dumadalaw ito sa kanya at may dalang pasalubong. Dapat nang kalimutan ang pag-ibig na ito. Si Basilio ay magiging manggagamot na at hindi maaaring mag-asawa ng maralita. Malalaban din niyang pinili ko pa ang masanla ang aking sarili kaysa masanla ang lakit na bigay niya sa akin. Sino makapagsasabi na maaaring makakita ng ₱250? Ang araw ay maaaring hindi na sumikat at ang umaga ay hindi na dumating hanggang sa manalo sila sa usapin at si Basilio ay maaaring makapulot ng gusing puno ng ginto. Maaaring ang mga tulisan ang magpadala ng ginto o dili kaya tulungan siya ni Padre Camorra na laging nanunukso sa kanya. Napagod ang isip niya sa kaisip kaya nakatulog. Pumunta naman tayo sa buod ng ika-4 na kabanata ng El Filibusterismo. Si Tandang Selo ang umampon kay Basilio, ang ama ng dalagang si Lucia, si Kabesang Tales, na anak ni Tandang Selo, ay isa ng kabesa di barangay. Yumaman ito dahil sa tiyaga, nakisama muna sa isang namumuhunan sa bukid nang makaipon ng kaunti ay naghawan ng gubat na nang ipagtanong niya ay walang may-ari. Ginawa niyang tubuhan, inisip niyang pag-aralin sa kolehiyo si Huli upang mapantay kay Basilio na kasintahan nito. Nang ang bukid ay umunlad, ito ay inangkin ng mga prayle. Pinabuhi si Kabesang Tales. Tinaasan ng tinaasan ang pabuwis, di na nakaya ni Kabesang Tales. Nakipag-asunto sa mga prayle, matigas ang sabi ni Kabesang Tales. Ipinakita ng mga prayle ang kanilang titulo sa lupa. Wala. Naging kawali si Tano. Di binayad ng kapalit ang anak. Tinamnan ang lupaing ito, namatay at nalibing dito ang aking asawa at anak na si Lucia. Sa pagtulong sa akin kaya't di ko maibigay ang lupang ito kundi sa sino mang didilig muna rito ng kanyang dugo.
at maglilibing muna ng kanyang asawa at mga anak. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan sa ika-4 na kabanata ng El Filibusterismo, si Kabesang Tales. Maraming salamat sa pakikinig at magkita muli tayo sa susunod na aralin. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po.